Pinag-uusapan na natin, napakainit, maraming diseases na usually it comes with the territory of the temperature. Pero what are the most common diseases during very hot weather? Siyempre, no, ang pinaka-common diyan pag dating ng tag-init, no, marami sa mga kababayan natin magkakaroon ng ano nga ito, yung parang mga rashes, no, heat rash, no. So yan ay dahil sa sobrang pagpapawis at saka medyo naiirita na ang kanilang mga katawan, ano. So importante din sa ating mga kababayan na palaging siguraduhin na kung nagpapawiso ay kailangan mag-ano ho kayo, you need to keep your skin dry at all times, no? So, tapos ang pwedeng gawin din diyan, pwede sigurong maglagay ng mga ng powder, no? Talcum powder. The best ay yung cornstarch powder, no? Para sa ganoon, hindi masyadong parang madi-deflect, no, yung moist. So hindi masyadong palaging basa ang ating skin. Doc, okay. Sa mga nagtatrabaho, kung yung mga trabaho po nila ay kailangan na maging babad po sa ilalim ng araw for hours and hours, parang kunyari mga traffic enforcers po, at wala po silang ibang choice, hindi po sila maaring makahanap po ng sisilungan. Ano po ba ang mga pwede nilang mga solusyon na pangmadalian po kaya? Well, unang-una, no, siguro kailangan gumamit to sila ng mga protective gears, no? Tulad po ng pwede silang magsuot ng sombrero, no, para medyo protected po yung kanilang mukha. And then magsuot ho sila ng maninipis ho, pero yung maninipis na clothing, no, pero takip ho pati po yung kamay nila, no, para sa ganoon ay hindi masyadong direkto ang tama ng sun, no, yung kasi palagi silang exposed sa sun. And then siguraduhin lamang po nila na may baon ho silang tubig, no. Mas maganda din ho dahil kadalasan pag ganitong panahon, masyadong magpapawis ho tayo. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, very humid, So, tiyak na magpapawis ho tayo. Pag nagpawis ho tayo, nawawalan din ho tayo ng ibang electrolytes. So, siguro po, on top of the water, no, pwede ho tayong uminom ng mga fluids na meron pong konting salt, no? So, kadalasan yung mga power drinks may konting sugar yan, may konting salt na that will actually hydrate us and at the same time provide yung mga needed na electrolytes. So nag-work pala talaga yun? Oo. Doc, lagi din natin nababanggit pag mainit, inom ka ng tubig, hydrate yourself. But is there danger in drinking too much? Kasi meron din pong tinatawag na water intoxication. Hindi nga po ba? Lasing sa tubig? Nangyayari ho yung water, yung sobrang parang nalulunod ka basically, no, sa sobrang dami ng tubig. Doon sa mga tao po na may mga heart conditions o kaya kidney conditions na kung saan may possibility po na mag-retain siya ng water, ng fluids, no? So, ito po yung mga tao na maaaring hindi ho talaga po pwede na yung payo ho natin na uminom, no? So, kailangan lang siguraduhin lang na yun hong lips, no? Yan ang madalas na, at saka yung ating bibig. Yan ho ang unang-unang mapapansin ho natin na medyo kulang ho tayo sa fluid. So, pag medyo natutuyuan ho tayo, tapos yung lips ho natin medyo on the dry side, kailangan na ho talaga nating uminom ng tubig. Kahit ho doon sa mga matatanda at with heart condition. Dahil hindi ho rin po pwede na hindi ho nila i-hydrate ang sarili nila kasi baka po makasama din ho sa kanila ito. Too much of water,
and then limit restriction, no, doon sa fluid kahit kailangan na nilang uminom ay makakasama po parehas. Doc, dun sa water intoxication, balikan ko lang, ano yung mga simptomas na meron na-experience mo na pala yun? Because I know nausea is one. Pero ano pa po ba yung ibang pwedeng bantayan? Pwede po kasi kayong magkaroon ng problema katulad ng mahirapan na ho kayong huminga, no? So, o kaya madali ho kayong mapagod. So, ito po kadalasan nakikita ho natin lalo na sa mga matatanda, no? So, maaring makapag-experience din ho sila ng disruption sa function ng brain, no? So kasi kadalasan sa sobrang dami ng tubig, pwede pong ang mga cells natin, ang brain cells natin can start to swell, no? Yung mamamaga, and this can cause problems, no, doon sa ating utak na pwedeng mag-cause ng mataas na pressure dito sa ating brain. Okay, ako naman, Doc. Ito po ay asking for a friend lamang po, ano? Pero ano ba mangyayari sa mga mainit na panahon? Ang gagawin nila, iinom sila ng mga beer, mga ganyan, ng mga whiskey, na marami pong yelo. Ang justification nila, malamig naman po eh. Ano ulit? Yung mga, mainit na nga, ang gagawin po nila, hindi po tubig ang iinumin, kundi alcohol. Alcoholic beverage po. Yeah, ang problem po with alcohol, hindi po siya ang tamang pamamaraan para tayo po ay ma-hydrate, no? Kasi with alcohol, ang tendency, lalong-lalo na ho ang beer, ang tendency ho ay iihi ninyo yan. So, mag-iihi kayo na mag-iihi. So, ang kailangan ho din natin, ma-retain din ho natin yung tubig, no? So, importante na hindi ho natin agad-agad na ilalabas yung alcohol. So, that is not the proper way of hydrating ourselves. So, the simple and best way na ma-hydrate ho natin ang ating sarili ay sa pamamagitan lamang po ng tubig. Doc, speaking of paglalabas, no, alam naman natin na pag summer talaga, ano na yan, parang ritual na ng Pilipino, nagpaplano ng mga trips, activities, especially outdoors. At ang justification, ano naman, vitamin D, okay naman para sa'yo yung araw na maarawan ka, ganyan. When is it safe? When is it harmful? Paano nga po ba dapat pinaplano yung araw nyo based on the weather that we're expecting to have right now? I think ang pinaka-importante po sa ngayon, since nag-expect po tayo na pwedeng talagang maging very dry and very hot, ano? So, para makaiwas po tayo doon sa epekto ng very dry and very hot season, makaiwas po tayo sa sa mga heat rash o kaya ay sa mga heat exhaustion, heat cramps, no? At saka heat toxicity, no? Importante po na siguraduhin ho natin na meron ho tayong protection. Lagi ho tayong umiinom ng water to hydrate ourselves, and also kung tayo po ay nakakaramdam na ng heat exhaustion, so kaya nag-start ho, wala pa po, no? Nakakaramdam ho kayo ng parang ang heat cramps ho, yung sumasakit ho ang muscles, ano? So, importante lang po na immediately ihinto po ninyo ang masyadong maraming activities na ginagawa ninyo. So, kadalasan ito nangyayari, no? Mainit na, tapos prolong ang exposure mo sa labas, no? And at the same time, marami po tayong activities na ginagawa. So katulad ng pag-exercise sa labas, o kaya nagja-jogging, tumatakbo pa ho tayo sa labas, no? Ito po yung mga bagay na magiging dahilan para tayo po ay magkaroon ng problema. Opo. Okay, Doc, babalik po rin na sa drinks, ano? So, yung mga alcohol ay
mga iihi mo sa mga diuretics. Pero, di ba, Doc, maraming mag-aakala, iinom sila, kunyari, ng iced coffee or Oo. iced tea. Mga Oo, diuretic din itong mga exactly. to. Papaihiin ka rin. So, not advisable rin itong mga to, Doc. Well, syempre ang coffee kasi hindi ho siya yung pinakamainam na pamamaraan na ma-hydrate ho natin ang ating sarili, no? Kasi unang-una, it's not just plain water. Meron ho siyang caffeine. And as you said, ang caffeine po, mas iihi ho kayo. Ganun din ho ang tsaa, no? Ang tsaa ho ay meron din pong caffeine na pwede pong maging dahilan para kayo po ay umihi. Of course, other than that, may epekto pa po tong iba sa ating katawan, katulad ng pwedeng tumaas ang blood pressure mo, no? So, pinakamaganda pa rin ho talaga ay siguraduhin ho natin na iinom ho tayo nung tamang fluids, no? The right kind of fluids. So, ang right kind of fluids will be in the form of water. Yun ho ang should I say, libre po yan. Wala ho tayong masyadong bayad dyan sa plain water. And then, of course, kung medyo gusto mo nang may konting mga electrolytes, konting sugar, then pwede ho yung mga power drinks, no? Kasi yan po, bukod doon sa hydration, it also provides us ng kailangan nating electrolytes na nawawala din po kapag tayo po ay masyadong nagpapawis ng husto, at it also provides us with sugar na nawawala po din dahil doon sa mga iba't ibang aktibidades na ginagawa po natin.